Good morning. Nandito tayo sa side ng garden. Ito na yung latest ngayon. Yung snowballs. Nag-umpisa na. Pero hindi siya marami kasi sobrang dami ang pinutol last year. Kaya ako rin ang pumutol tsaka yung hardinero. Pinaliit namin talaga kasi masyado na siyang malaki. Tsaka puro shades na dito, no? Ito yung yellow rose. Nakita nyo, last na. Sobra ng grabe na yung tumubo dito sa garden, yung mga flowers. Karamihan ngayon ang nasa lumabas. Itong forget-me-not, columbine, at saka ano ba tawag dito, mga lily of the valley. Ayun na yung mga maliliit na puti. Balik na tayo dito. Ito yung peonies ko. Nag-umpisa pa lang, pero ang dami kong peonies, hindi lang yan. Ito peonies din yan. Ito peony din yan. Yan din. Yun din. At saka ito pa. Ito yung, balik tayo dito. Ito yung Cox pipin na apple. Yan yung maliit. Grabe pala mamulaklak to. Sobra. Fourth year niya yata ngayon. Third year o fourth year. Fourth year alam ko. So siguro pabubungahin natin ng konti. Pero hindi marami. Itong rose na to. Itong merong ako nagtanim niyan. Pinutol ko yan sa main rose, tapos nilagay ko sa paso. After a year, ayun, lumaki na, tinanim ko na dyan. Ayun, Rosarium uterson, hindi pa namumulaklak. So, pasok tayo dito. Ito, may mga bulaklak na, may mga bunga ng maliliit ako nakikita dito sa grapes. Pero so far, ito pa yung latest. Ayan o, puro forget-me-not na makikita nyo. Ayan, kulay blue at saka lily of the valley. Itong Frauen mantle, ladies mantle, grabe, ang kapal. So, wala nang tutubong weeds dito pag ganito kakapal. So, ito yung malaking apple tree. Ayan yung James Grave. Palaging nauna talaga yan. Ang dami niyang bunga, pero hindi lahat yan matutuloy. Ayan yung maliliit na yan. So, mayroon pa rin bulaklak na konti. Ito ba't kaya? Siguro hindi natutubigan. Ano din yan eh. Ano ba yan? Snowballs. Siguro walang tubig dyan kaya namamatay. O kaya konti bulaklak niya. Ito nag-umpisa na yung rhododendron. Ito yung malaking rhododendron. Ito yung favorite ko sa lahat. Pinakamalaki ito. Ang lalaki ng bulaklak. Ayan o. Nasa ilalim siya ng magnolia. So, hindi pa siya talagang full bloom, pero malapit na. Lapitan natin lahat kasi ito na yung mga few days na talagang pinaka-peak season ng garden ko. Ayan ito yung white rhododendron. Malapit na matapos, siguro 2-3 araw na lang, tapos na yan. Mahigit 1 week na rin siya eh. Ito yung nakapaligid columbine at saka mga roses, azaleas. Ito na yung susunod. Pagkatapos ng white, ito na. Purple. Tapos ito, pink white. Ayan pink. Tapos magiging light pink. Magiging white. Pag full bloom na talaga siya, white na white siya. So, ito naman sa baba niya, mga roses yan, Cordes roses. Ang gaganda niyan. Tapos itong nasa left, red-orange na azalea. Next week pa yan. Pero ngayon 10 degrees. Mamaya abot ng mahigit 20, no? So, ito na yung susunod. Sunod-sunod yan eh. Mag-umpisa sa white, tapos yung purple,
tapos itong pink, tapos itong purple. Bigyan ko kayo ng idea. Ganitong itsura niya pag close up. Napaka-popular nitong bulaklak na to, nitong halaman na to dito sa Germany. Ayan o, yan ang close up niya. Oh, hindi ba ang ganda? Tapos ito ang close up nito. Purple din to pero ibang klase. More blue. Ayan siya oh. Pag hindi pa siya nag-open, pag bago at saka pag full, ayan na siya. So, yan tatlong yan, sabay-sabay yan. Hindi yan magkakasunod. Hindi kagaya ng white, nauuna talaga siya. Pero itong tatlong to, sabay-sabay to. Tapos, kasabay pa nito, itong yellow rose, ay yellow azalea. Ayan o, yellow yan. Although red, orange, ang itsura niya, pag hindi pa siya namumulaklak. Pero ito, ang true color niya, ayan o. Wag lang siyang uminit ng mainit na mainit para dapat tumagal ng konti, no? Ayan siya oh, tingnan niyo. Ang ganda ng contrast, 'di ba? Dikit-dikit sila. Ang liliit niya nung tinanim ko. Ngayon, ano na, survival, siksikan, at saka ang daming puno dati dito. Kaya yung rhododendron, matagal ang buhay, yung bulaklak niya, maabot ng 2 weeks, almost 3 weeks. Ngayon di na kasi kita nyo wala nang puno. Pinaputol na naming lahat. Kukunti na lang natitirang puno. Oh. So, bali full sun to. Pag sumikat ang araw, nandito talaga yung init. Tapos dito mga roses, hydrangea, at saka ito yellow rhododendron. Ewan ko kung anong problema dito sa yellow rhododendron. Ba't nakasimangot? No, yan ang last na namumulaklak. Tapos ito na yung Weigela, roses pa rin, tsaka mayroong hydrangea doon sa likod. Tinanim ko sa ano, kasi yan yung punong pinanggalingan ng pine tree, no? Diyan ko nilagay yung paso. So, ito yung inayos ko bagong tanim to kasi may namatay na box tree na tinanggal dyan. Tapos ito na yung Rosarium Utterson na roses. Tingnan nyo, daming bagong buds. Oh. Ayan. Tapos ito na yung malaking snowball. Sabay-sabay lahat yan hanggang itong Weigela. Sabay-sabay lahat yan hanggang ito. Magkakasunod, magkakasabay. Sabay-sabay ding matatapos. Ayan na siya. Pag full bloom siya, puting-puti siya kaya ang tawag sa kanya is snowballs. Pero ang talagang Latin name niya vivarium. Tapos puti din yung bulaklak ng ano ba yan? Climbing hydrangea. At saka puti din tong rose na to. St. James. Ayan, puti din yan. Yung nakagapang na yan. Pag namulaklak yan, start ng June yan eh. Pag namulaklak yan, pupunta tayo dyan. Kukunan natin. Nakita nyo yung mga rhododendron ko. Nag-umpisa na talaga. Ayan o. Pag time na nilang mamulaklak, ano lang dito? 6:30. Pero tingnan nyo, taas na ng araw. Naka-daylight na kami eh. So, ayan na yung yung rhododendron. Ayun yung isa. Ito yung isa. Tapos tong isa tapos na. Ito may columbine. Ang daming columbine dito nag-spread na. Ito yung white rhododendron. Patapos na rin yan. Tsaka yung lilacs. No, dalawang kulay pala yan. So dito na tayo. Balik tayo. Ayan siya oh. Di ba ang ganda? Itong Weigela. Susunod na rin to. Updates lang dito ng garden kasi araw-araw may changes. Ang daming bago. Ang daming bago talaga. Yung dapat lumabas at
mamumulaklak na kasi mainit na during the day. Ito na yung rose Ritz na bagong tanim last year. Yan yung mabango, ginagawang ano yan perfume na rose. Ito na yung orange na azalea. Ayan. Ganyan ang kulay niya pag, di ba ang ganda, no? Nakakatuwa. Ito na talaga yung peak season ng spring, no? Itong dinaanan natin, mga allium yan. Diyan ko pala tinanim. Nagtanim din ako dyan ng lilis Meron yatang tumubo. Tingnan natin. So, ito na siya, yung orange. Tapos, yung kasunod niya, yellow. Itong yellow to, lemon yellow to Wala pang bumubuka maski isa. Mas, yung isa, medyo darker. Ito, much lighter ang pagka-yellow nito. No? So, hindi pa siya bumubuka, pero ang daming mga buds. Yung nasa likod na tatabunan kasi ng shade, ang dami mamulaklak niyan dati, kulay orange. Yan at saka yun, iisa lang yan. Isang sort. Tapos itong white rhododendron patapos na kasi full sun dito No, talagang matatapos na. Di ba ang ganda ng garden pag namulaklak lahat ng sabay-sabay. Pagtapos nito, as soon na matapos yan, ito na yung susunod. Once a year lang yan, pero naku, para kang nasa park, ang saya-saya. Lalo na pag lumabas na yung mga roses, ito yung lilacs, at saka magnolia. Di ba ang ganda? Tapos na yung chrysanthemum, cherry blossom, tapos na yan. So, ayan, lilacs. Dati ang lilacs ko, 5 kulay Ngayon, dalawa na lang yata o tatlo. Tapos yung white rhododendron, punta nga tayo sa likod. Yan yung pang-4 Mga 1 week pa yan kasi nandito tayo sa full shade. Ito naman, favorite ko color din to. Dark at saka light colors. Ayan tingnan nyo. Di ba ang ganda? Sayang lang at nasa likod, wala siya sa harap, no? So, contrast talaga yung kulay nila. Kaya nakakatuwa. Ito naman mga ibon ang ingay. Ito na yung pang-4 kong snowballs. Favorite ko yan, kaya dami kong tanim. At saka ginagamit ko kasing background. Kaya siya nasa likuran. Ito ang close-up ng lilacs. Ayan So, balik na tayo. Itong rhododendron dito, late yan. Kasi half shade lang to itong areang to. Pero pag namulaklak, kapansin-pansin kasi pagpatapos na itong mga to, sila naman ang susunod. Itong areang ito. Tsaka ito hydrangea. No? So, salamat. Thank you. Pag nagustuhan nyo, mag-like, mag-subscribe kayo, at saka mag-comment. Mag-comment kayo para makilala ko kayo. Thank you so much. Bye and God bless.